Kami ang Lady Bosses! Mga sister let's CR tayo. Let's go! Girls, may reklamador tayo ulit today. Pero hindi tayo, okay? Clarify lang natin. Hindi tayo. Kasi medyo sensitive. Anyway, so ito, basahin ko lang. Hi, girls. Is there anyone here whose husband is a sex addict? Oh no. Oh my. My husband is one freaking sex addict. He literally will make it known to you if he is frustrated whenever there is less sex in the relationship. Once a week is not good enough for him. He has to do it at least every other day. But man, I am one tired mama. And there are weeks where my work gets very stressful and my libido is nada. Yes, nagpa-rhyme. Parang hindi. Nada. Love it. Saka Jenny, parang hindi totoo na ikaw yan na kung sakali. Hindi. Pero ano to, parang pang Hamilton yung sulat ni ate. Oo nga. Baka fan to ng Hamilton. Go. Nawala, Jeline, yung mic mo. Sorry. Na-feel mo pa naman sana. Ito na. Before, he really picks a fight with me, saying that he has needs and that he understands those guys who become unfaithful with their wives. Wow. Because these guys have needs which are not met by their wives. Now, whenever he doesn't get enough sex from me, he makes it a point to show me how freaking sad he is. Like, sobrang lungkot, walang imik. Guilt trip talaga. He even said that he's wired like that so he cannot do anything about it. And I am tired of being blamed for his misery. In fact, I told him to just get a girl that can give him what he needs because clearly we are no longer sexually compatible. I really don't know why I posted this and I hope you don't understand this. Binabasa mo sa sarap sa anak mo. I hope yung binabasa mo. I don't want to end my marriage, but this issue has become so tiring for me. Oh, you sleep na, anak, because we're going to talk about something that you should not know about. Okay? Yeah. So, ayun. Yun na yun. Oo, yun na yun. Gabi, kawawa nung si ate. Hindi, pero yung end note niya doon, I wonder if she really means it. Na willing siyang maghanap ng babae, yung asawa niya, to fulfill his needs. Frustrated na siya, no? Oo, siguro parang, sige lang nga. Para lang ano yung needs mo. Basta. Baka excuse na lang din ang Oo asawa nga. niya para maghanap na ibang babae. Oo nga. Kinulit lang siya para may ano siya. Excuse Bata. pa. Oo. Pwede pala yun. Pero etong, sabi, every other day, normal ba yan? Every other day? Kunyari ka pa, Gina. Diba? Oh, hindi. Ano ba every other day? Oo, Diba? every other day. Talaga, normal yun? Hindi ko alam. Alam ko ang sumagot niyan dati, tinanong si Aubrey Miles at saka si Troy Montero. Sila nga twice a week lang eh. Parang mukha na silang talagang sexually active, di ba? Pero sila twice a week. Katawan nila. Oo. Kung totoo sa exercise din yung sex eh. Kung hindi siya pa nilalabas pa ba dun sa lalaki? Parang simot na siya pag every other day. Pero ito, medyo sensitive question. Si Jeannie alam na natin kasi may schedule sila ni GB. Pero kayo ba, ano yung usual frequency nyo? Oh, juicy episode. Ako na yun, hindi masyado. Honestly, wala sa isip ko. It's the last thing. Pero nung hindi ka buntis or nanganak? Once or twice a week. Oh, ganun din kami. Ganun din, di ba? Oo. Alam mo, may narinig akong podcast about sex. Sabi nga nila, it's good to schedule it. Kasi, especially for women, it's a mind game. You have to really put it in your head first to prime it up. Oo. Preparation yun the whole day. Oo. Kasi, Hindi, si Gina papaligo, di ba? Papalambing kay si GB. Oo, hindi ba preparation yung douche? Totoo naman. Wag sa puwet today, okay? Hindi ako prepared. Oo, bloated pa ako. Hindi pa na-digest. Ano ba yan? Wala siyang pake. That is the
benefit of autism. Gago. Tsaka itagalog na lang natin para hindi niya maintindihan. Ayun. Ano nga, nawala ako bigla. Yun nga scheduling. Ano pa ba Oo. sabi ni ate girl? Sabi niya, parang sex addict ba? Yung asawa? Oo. Sex addict. Yun yung assessment niya. It's a psychological issue also. Hindi ba ano yun? Ano tawag doon pagka addict sa sex? Sex addict. Hindi, may term doon, Jeline eh. Nympho? Ay, hindi. Nymphomania? Walang lumalabas sa mic mo. Oo, walang lumalabas sa mic mo. Na naman, nymphomaniac. Nympho, tama, nymphomania ka. Nymphomania. Mental mental something siya. Mental health issue. Parang gambling addiction, ganun. So kailangan ng therapy to. Therapy. Ang hirap naman yan. Kasi syempre, kung asawa mo, di ba? Parang, Pero ang mahirap sa asawa niya, parang sinasabi nung asawa niya na normal yung need niya. 'Di ba? Na parang ikaw yung may mali. Totoo naman. Kasi hindi mo mabigay yung kailangan Nahanap ko. niya. 'Di ba? Oo nga, no? Parang ganun. Normal na hinahanap ng lalaki. Pero hindi normal na every other day. Tama. pwede naman. Kasi feeling ko some couples talaga everyday sila. Pareho sila ng, compatible nga sila ng, ng sex drive. Pero kung yung girl, medyo na siya, yung parang hindi niya masabayan. Di ba parang parang nabibigay naman niya. Like, hindi lang every other day na gusto ng lalaki. So, kung mabibigay niya twice a week, parang gano'n. Kung mabibigay niya twice a week, okay pa rin yun, di ba? Dapat. Pero gusto kasi ng guy, more than twice. Di ba? Yeah. More. Gusto niya more pa. So, parang, paano yun? Sino na may kasalanan doon? Di ba yung lalaki? Yeah, yung lalaki. Tsaka siguro ito din yung parang yung hindi kayo nagka-testingan ng sexual compatibility before Bago ikasal. marriage. Parang ganon, no? Paano ba i-test? Remarrital. Yeah. Oo. Ikaw, Christian ka pa man din. Pa-testing ka na. Kaya nga ako natiwalag. Pero, iba ba ang sex drive before having kids and after having kids? No, ang gandang question yan. Pero oo, umiiba eh. Kasi nga, Kasi posibleng na-test niya eh. Pero nung nagkaroon na sila ng anak, na iba. Gets. Pero, Pero iba yung libido. feeling ko may baseline ka. Tas parang pag nagkaanak ka or nabuntis ka or nagkaanak ka, siya, anong tawag dito, bababa siya. Tas babalik siya. Yung parang ganun. Parang feeling ko may baseline, certain baseline. Exception din yung honeymoon phase. Kasi yung honeymoon right. phase, yun yung kahit araw-araw. oo, diba? Hindi totoo. Kahit maya-maya, mamamix, pagkagising, tapos bago matulog, alam mo yun yung mga ganun ba? Totoo. Pero paano ma-cure yan? Meron bang, hindi, bukod sa therapy, meron bang, gamot? Like, parang headache, Ko alam. bawal, biogesic, gano'n. May kilala ko na may pagkaganyan, sex addict. Oh. Dahil nung bata siya, mahilig siya magbasa ng porn. Parang nakuha niya yung mga magazines from his brother. So all this time, hindi alam ng asawa niya na may ganun siyang tendency. Dahil sa iba niya nakukuha yung hinahanap niya. Since ayaw ng asawa niya everyday, they didn't even talk about it. Lumabas na lang yung problema nung nalaman ng asawa niya na may affair siya sa tao niya. May business sila eh. Oh So, may no! affair siya sa tao niya. Tapos it happened again, may nakita niya na may sex siya sa bahay nila. Yung helper. Yak! So, yak ka din. Yak ako. Kasi kwento lang siya. It's not something like close to my... not someone close to me. But narinig ko lang yung kwento. So, nahuli niya na, yun nga, kamomol yung helper. So, Ba't ka mo? di ba? Grabe. Kaya pala, all of a sudden, fired na yung helper kasi nga, nahuli sila. Pero hindi nila binanggit na dahil doon. So, after that, gusto na makipaghiwalay nung babae.
Oo gusto naman. ireglahin pa rin ng lalaki. So, nagpa-therapy yung guy. So, nalaman nila na may sex, parang nymphomaniac nga. Oo. Because he grew up with all this access to porn. Parang Acquired siya. Hindi siya Oo. yung... Born with it. Oo. Baka combination of both. maybe it's Maybelline. Maybe it's Maybe she's born with it. Pero parang di ba si Ali Wong, parang kinukwento niya rin na kaya siya freak kasi maaga siya na-expose. Maaga siyang nanood ng porn, parang ganun. Hindi, no? O, yan na nga. Pero yung makwento ni Ali Wong, totoo ba yun? Yung mga homeless, di ba? Oo, nakipag-sex siya sa homeless. Yung ganun. kasi Stories pa daw. Oo daw. Pero feeling ko, baka exaggerated naman Baka yung... magkasakit siya noon. Una mo ano. Ang Pero may time daw di niya alam. Dumpster no? Akala niya lang daw hipster, di ba? Akala hipster, tapos biglang dala na yung buong gamit nung nag-overnight. Dala niya yung pushing cart ng shopping cart. Pero pag ganyan nga, kunyari, kasal kayo, obligado ka ba to do it kahit di mo feel? Yun nga, Kasi di ba, sinasabi niya na obligation daw ng wife yun, di ba? Nakikasal. Di ba? Yun yung sinasabi niya. Pero yun nga, yun yung magandang question. Is it still an obligation kahit ayaw mo? Ayaw mo. May marital rape pa. Pero meron. For divorce or annulment. Oo, kasi it's a form of abuse. Oo. Pag nagka-divorce, Luna. Pero ngayon, wala pa. Oo, annulment is Pero paano mo i-prove yun? Di ba ang hirap? Mahirap siya i-prove. Unless may CCTV na umiiyak ka. Hindi, tsaka you can't really verify kung umiiyak ka, baka iyak ko. Pareho lang kasi. Mali ba nila? Tears of joy. Sigaw mo na lang. Iyak to. Pero iba ba yung satisfaction ng, di ba, hindi ko alam lalaki, iba ba yung satisfaction ng yung mag-janjakol na lang sila kaysa yung makipag-sex? Siguro, if for twice, tsaka it probably feels different. Di ba? Iba, I don't know, pero baka warm if it's inside. Parang, sabi nila, sa mga nababasa ko lang sa Reddit, mas daw, pag may kasama ka talaga. Iba talaga, iba. Iba pagka sex toy. Kasi parang kasama daw yung, kasama sa, yung emotion, tsaka yung nakikita nila yung, yung pleasure ng partner nila. Di parang hindi lang to hindi lang kung naghahanap ka na ng ibang partner, hindi lang pleasure ng yung ng sex parang naghahanap ka na rin ng relationship in a way. Di ba? Pero siguro yung sumagot nun, more of sa long-term relationship yung niya. Yung perspective niya. Ito kasi parang medyo parang mas physical yung hinahanap ng kuya. Kuya. Siya, ma-jack up ka lang siya, di ba? Oo nga. Para at least. Sa akin okay lang yun. Oo. Pero may certain stigma din, di ba? Pagka kunyari nagjajakol ka lang versus meron kang partner. Baka meron siyang certain impression in his mind na pagka nag-masturbate lang siya, parang ang shallow or ang loser nung dating. Parang nag-asawa pa ako, ganun. Oo, exactly. Pero meron pa akong question, isa pang question na pwede natin pag-usapan na connected din naman. Yung, kunwari, yung partner mo, di ba tayo parang yung mga girls, ayaw nilang nagjajakol yung partner nila tapos ibang babae ang tinitingnan nila. Diba? So parang okay lang ba sa inyo yung kung i-video ng partner mo yung app nyo, tapos yun yung gagamitin niya for yung tantawid, di ba? That's very hidden ko. That is very. Nakamukha ng Arch. Oo nga, di. Oo nga, Jeannie, may bago kayo po Photoshop.
Grabe, ang pangit. Si D yung ilalagay natin kay Katrina. Joke lang. Pero grabe. Pero may consent naman, syempre. Dapat, kasi yun, walang consent yun eh. Yung kay di ba? Sino nga ba yung Hayden. Ay, oo, wala. Si College, what's her niya? face? Si M yung start. Maricar Maricar. Oo. Demesa. Hindi, Maricar. Reyes. Oo. Na Christian na ngayon. Christian influencer. Payag ba kayo? No way, man. Baka malik pa yun, no? Kaya Viral. nakakaano. Pero ayun nga, okay lang ba sa'yo na mag-jack? Kunwari, hindi mo talaga kaya. Kasi alam naman natin, need ka lang talaga. So that time, sa gabing to, hindi ko talaga kaya. Talagang, I'm sorry, I'm really tired. Pero siya, kailangan niya. So okay lang ba sa'yo na ibang mag-ano siya ng porn or pipilitin mo na lang siya na mag-imagine? Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank you. Yay. Please, we need money. Pero hindi mo din alam kung anong ini-imagine Oo nga eh. Di mag-porn na lang, no? Oo, sa akin okay lang. Alam niyo kung sinong hindi papayag dyan, si Kay. Oo. Maniwala ako si Oo nga, Kay. Hindi. Kasi, Okay. Kaya ka, maligas ka dyan. Gusto ko sumakit, basta hindi pwede. Sumakit yun siya. May nabasa ako or may napanood akong theory ng isang guy. Kunyari, lalaki ka, tapos meron kang gustong-gusto na babae. Pagka nag-masturbate ka, thinking about her, mawawala yung infatuation mo. talaga? Sabi, or theory lang siya, hindi pa talaga siya proven. Talaga ba? Parang you like a certain girl, you're obsessed about her because of more of lust. So pagka nag-masturbate ka, thinking about her, mawawala yun. Ewan. Parang yun yung true test kung gusto mo talaga siya or parang libog na libog ka. No? Parang may sense. Kasi May sense parang na. kung after mo nag-masturbate over her picture or something, tas kung okay ka na doon, tas ibang girl naman next time, hindi ka talaga, hindi mo talaga siya gusto. Pero kung same girl, every time, kung ang pinagdadakol, Hindi ka na makaka-move on. diba? Pero ang hindi ko magets, kung kunwari, porn is just porn, diba? Like, ano lang siya, parang something to get over. Parang, yun, pantawid. Pero bakit sa lalaki, may preference sila? May pangalan pa. Oo nga, no? Preference Si na Sasha Faye, si Maria Ozawa, yung mga ganun ba? Kunwari, sa akin kung sa babae, ako, sa akin, random lang. Like, kunwari, may nakita akong ganito, titignan ko lang siya. Tapos iba naman, wala akong channel na, good point. Gets. wala akong balik-balikan na follow, hindi ko kilala yung pangalan ng kung sino man yan. Yung Oo nga, no? bakit ganun? Ba't kailangan Tsaka nagbabayad sila, di ba? Yung parang, lakasan pa generation. bibili sila ng bathwater, yung ganun. Di ba? May bumili ng ganun, yung bathwater, yung pinagpaliguan ng ate. Oo, ganun ka. Pero siguro, extreme na yun. Pero yun nga, yun yung hindi ko maintindihan. Ba't kailangan may pangalan? Like, ba't kailangan nila mag-follow sa isang girl? Ang guy siguro mas may certain type silang hinahanap. Physical. Sura? Pero siguro Oo. physical yun no? Pero sa type na lang, like kunwari Japanese, di Japanese na lang lahat, hindi yung certain person. Di ba parang parang nakakabastos. Parang May na-obsessed na intindihan ko yun kung siguro parang sobrang incel na parang sorry. Parang hindi na siya magkakaroon ng girlfriend. So parang sa isip niya, girlfriend niya yung siguro taga OnlyFans na to, Oo. ganun. Tapos
Spoil kita, babe. Ako bahala. Bigyan mo akong bathwater. Oh my God, Iyo, ang dami ng germs, no? Ang dala. Ayoko, no way. Tapos isi-ship pa nila. Tatawag pa yung Lala mo Brider. Ano po yung ipapaship? Tapos, yun, ano kaya gagawin niya doon, no? Oh God, di dinadulaan. Stagnant water na yun eh. May kiti-kiti mo doon. Pero ito. Kung ang asawa niya sex addict, papayag ba kayo sa open relationship? No way. No? Wala, no? Yung sakit pa lang na baka makuha niyo, di ba? Alam mo, nakita ko yung reaction ng mukha ni Dee. Yung tone niya talaga, no! Ay, guys na niya. Yung kay Will Smith tsaka kay Oo. Jada Pinkett. Oo. Sino nag-start nun? Jada? Si Jada to eh. Yes. Tapos totoo bang nagka-affair si Will Smith kay Margot Robbie? Parang hindi confirmed, pero sa R4 mo confirmed siya. Ang kanyang source. Pero alam mo, Si Jada daw, ang matindi dyan, parang yung naging ka-affair niya is friend ng anak niya. Oh God. Oo. Si Dad? friend ni Jade. Jaden? Oo. Yikes. Kadiri naman. Parang Alam, ganun, sex addict na rin yun pag ganun. No? si Jada yun, no? Oo. Once na nag-open the relationship kayo, sex addicts kayo. Ba't kailangan maghanap sa iba? Totoo. Feeling ko dyan, ewan ko ang tingin ko kasi kay Will Smith matino siya eh. Parang feeling ko sobrang in love lang talaga siya kay Jada. Na parang sige na nga, parang, Pinagbigyan. pero akin ka pa rin or tayo pa rin. Parang ganun. Or he was too concerned with the image na they're still married. Oo. Wag na lang sana malaman ng iba na open relationship. Oo. Kawawa siya, no? Parang sobrang halata na hurting siya. Oo. Sa relationship na yun. Playan na lang niya po, naman. Pero ano, sila pa rin ba? It's naman. Oo. And they will never divorce daw, sabi. Wow. Sobrang pride naman yan. Happy Pride. Happy Pride. Ibang klase nga. Ang hirap naman yan. Ito si ate, payag na siya eh. Oo. Oo nga. Hindi, out of frustration lang to. But I don't think she really means it. Oo. Parang sige na nga, bahala ka dyan. Pero kung gagawin na lalaki, gago ka. Oo nga. Pag nangyari na, matatawa ka. Ang masaklap lang kasi, ang sabi niya ni ate, di ba? Sa sobrang lungkot, giniguilt trip daw siya. He even said that he's wired like that, so he cannot do anything. He's wired like that. Wired like that. So iniisip niya walang solusyon para ayusin yung sex drive niya. Oo. Sabi ko, yung asawa niya masyadong nakikinig kila Andrew Tate, yung mga macho influencers. Na parang, ganito tayo, high sex drive, ganyan. Ito mga karapatan natin. Dapat pagsilbihan tayo ng mga babae. Oo. Pero kung may merong mga robust, mga ganon, ng taas ng libido, meron pang pababa. Papaya daw, di ba? Tama ba? Yung kinakain. Yeah. Tama ba? Parang narinig Tama ko ba? Parang narinig ko yan. Alam mo kung ba't papaya? Kasi tatay ka sa mga. Douche na. Parang ang narinig ko, sa akin galing. Mga pari daw, yun daw ang kinakain para hindi daw sila libido. Uy, father, nagpapapala ka ngayon ha. Atin sa atin. Kaya pala ang kinis mo, father. Papaya soup. Tsaka hindi ka pa kang bloated. Nakaka-asar. Tama, how to decrease libido, diet. Pero hindi sinabi papaya. Pero narinig ko yung papaya niya. Yung papaya na yan dati. Psychotherapy, work on your relationships. Medication, may gamot. Meron. Pero hindi ko alam po ano. Paano yung mga downer siguro na gamot? Ang hirap kausapin yung asawa niya kasi parang feeling niya tama talaga siya. Oo nga. Parang may parang tumaas yung asar ko. Tapos brinot up pa niya yung kaya may mga lalaking may Nag-cheat. husband na nag-cheat kasi
ibigay yung, parang what the hell? Ba't mo i-bring up yan kung nabibigay naman sa'yo at least once, twice a week? Ano Kung binabasa? flashlight kaya. Ano yung flashlight? Flashlight. Ano yun? Flash. Hindi yun. Flashlight, yung parang vibrator, Ano? pero para sa lalaki. Yung parang Oo. Oo. Fake pepe. Ganon. di ba? Diba? Tapos yung iba, diba, mina-microwave pa daw yun para mainit. Hala ka, hindi Oo. felt yun. Oo. Plastic yun. Baka microwave safe. Anong tapos? Pwede mo palagyan ng ulam. Oo, pwedeng i-reuse. Gano'n. Kanire. Tapos yung sabon ng Joy. Ilang taon pa yun? Parang teenager na ewan yung asawa niya. Oo nga. Grabe yung ano. Baka hindi nga sila nag-premarital sex. Kaya ang dami pa niyang baon na sperm. Hindi niya nagamit. Hindi siya nagamit. Oo. Hindi, pero kailangan couples therapy muna eh. Mm-mm. Maamin ng lalaki sa sarili niya na meron siyang problema. Oo. Kasi kung ayaw niya mag-compromise dun sa yan, yung parang yung tenga or yung sariling sikap na lang, kung ayaw niya mag-compromise dun, tas ang sinasabi niya, mag-cheat siya or bring up niya yung topic na gano'n. Di ba parang sakit na talaga yon. Kasi pwede naman talaga magsariling sikap eh. Just to get by. Tsaka Yeah. parang mas malalim pa yung problema nila kasi para sa akin gaslighting yung ginagawa nung nung asawa. No? Na, Saka parang dating tingin niya sa asawa niya, property niya eh. Pag ganun factor. Na hindi dapat. Sabi, dapat hindi na lang pala sila ikasal para hindi niya sabihin na, you're married to me, it's your obligation. Diba? Ano kaya obligation ng lalaki na para sa atin, sa mga babae? Kung yun yung obligation ng when it comes to ganyan, ha? Diba yung babae? Emotional support. Kasi sila hinahanap nila physical. Tayo more of emotional support. Supportive sa career natin, supportive sa method natin of motherhood. Mga ganyan. Teka lang, Kasi, pwede bang ikaso ang babae for not giving that sexual act? parang, oo. talaga? Oo. Ang weird naman. So, pwede Sa natin annulment. Pwede sa annulment yan. talaga. So, pwede Hindi kayo. gamitin din yung you're not giving me enough emotional support. Hindi. Yun ang hindi. Di ba ang weird? Unless pasok yun sa yung Psychological. psychological incapacity. So yun, pasok yun dun. So, bang patriarchal ng law? Yan. Mm-mm. Nainis ako. Yes, hindi ka na. Ay, sorry. Yung kunyari kung hindi kayo madalas mag-sex. I'm not sure if it can be grounds for annulment. Pero impotence is. So impotence is more of for men eh. Diba? Mm-mm. So baka pagkaayaw ng babae. May lube sure. kasi pag sa babae. So, Oo, so kaya. Pero yun nga, yung marital rape naman yun. Pwede sa divorce. Kung may lalaking sex addict, may babaeng sex addict din, di ba? Pero oo naman. Diba nga si Salome, sabi niya, sabi niya. parang, ay hindi pala diagnosis pala natin yun sa kanya. Sabi mo na. Talito na to. Ang merong ganyang rumor dati, siya Ina. Talaga? May rumors. I'm not saying she is. Mas parang nakita daw sa bag niya ang daming laman na condom. Paano kung lang, nag-iingat lang siya. Ba't pa kailangan marami? Tsaka ba't Parang namin kami dala? gloves lang siya, gano'n. Pero meron din. Meron talaga. Yung movie nga, babae yun eh. Yung Anong movie? Which one? yung Nymphomaniac. Oo. Babae yung doon. Pero ang hirap kasi nung ilapit sa therapist, di ba? What can I do for you today? Addict po ako sa sex. Di ba? Ang hirap i-open up. Pero may mga di ba, nagsispecialize talaga dyan. Yung mga Siyempre. sex therapist. Sex therapist ba si si Margie Holmes? Ayun naman. Siguro, kinuha niya lang si baby. Parang, parang, yun yung nakita ko. Yun, sasagot mo.
Sex therapist ba si Margie Holmes? Oo. Hindi, kasama yun sa mga expertise niya. But I'm not sure if she can be consulted if may improvement niya ang isang tao. Oo. So yun, final words. Wait lang. Sige. Eto, sabihin natin hindi ano yung magandang halimbawa, ikaw yung lalaki, nanghihingi ka ng sa partner mo, instead na i-guilt trip mo siya, ano yung magandang gawin instead? Para maging in the mood yung partner mo. Treat her well, treat her Oo. nice. Parang back to courtship stage kayo. Oo. Alamin mo yun yung kiliti ng asawa mo. Hindi yung biglang hahanapin mo lang tapos i-expect mo bibigay niya ka. O game agad. Oo. Oo, yun nga yung sinasabi ko na preparation talaga yan. Kahit may schedule, talagang preparation siya na umaga pa lang, pagkagising niya, parang nice ka na sa kanya. Tama. Di ba? Kasi emotional tayong mga babae. So parang kung nararamdaman natin na uy, nagkikare ka sa akin, uy, parang masahin niya yung pa ako, or parang sinuserve niya ako. Pero hindi naman OA. Like parang, ka lang, you make her feel good. Para kamayang gabay, she will make you feel good. Diba? Give and take lang naman yun eh. O kaya umako ka ng responsibility sa bahay. Yung parang, pahinga ka muna, ako muna. Tapos, para maka-recover siya, Correct. kumbaga. Kasi pagod, sabi niya, pagod yung yung ate. So, ang hirap mag-isip ng something sexual pag feel mo ang haggard mo, Correct. ganyan. So, bigyan mo siya ng time na me time, ganun. To recover yung strength niya, Totoo. Well, totoong naman yun eh. Lagi mo liligawan yung asawa mo eh. Para sa, ligawan. Yun lang naman yung, feeling ko, yun yung healthy relationship. Na parang, individuals pa rin kayo. Hindi ibig sabihin na, na kinasal na kayo, parang taken for granted na lahat ng mga nangyayari sa inyo. So parang you still have to, to find na, parang nagagalit na to ha. So parang, kailangan ko ligawan ulit yung yung emotions niya, ligawan ko ulit siya para pareho kami nasa at the same side, parang gano'n. It's an everyday thing actually. Yeah. Kaya sinasabi ng mga single, mas maganda maging single, wala ka masyadong iniisip na mga na mga problema ng ibang tao, parang gano'n. So if you chose to be in a relationship or married to someone, that's an everyday thing. Yeah, work on it. Pero hindi naman yung tipong obligado ka to have sex. Hindi mo feel huwag mo gawin. Dapat respecta din. Parang, pwede bang hindi ngayon? Bukas na lang. Okay, sige, bukas na lang. Di ba? Tsaka, saan ka mas mag-e-enjoy? Yung game, yung partner mo, or yung parang napilitan lang? Oo, exactly. Totoo. Yun yung pwedeng guilt trip ng babae. Gusto mo parang rape mo ako or yung consent. Di ba? Mula sa kaboses yun yung naiinis dahil sa yung merong yaya na yung kwento mo, di? May yaya na yung nakanabidiri. Ginawang sex toy. Ginawang sex toy. Nakakaala. Gini Lakay. Mula sa kabos niyong gustong i-try mag-store ng ulam sa flashlight. Mula sa kaboses niyong may asawang kamukha ni Hayden po. Kami Lady! Bosses! Yan. Thank you, girls. Sayang si Kay. Wala. Oo nga eh. Sana. Mas marami siya sasabihin towards sa yung, ayoko nga. Mas galit yun. Mas galit. Tsaka siya yung mahilig. Diba? Siya yung mataas yung libido. Oo. Ivan, pwede ba itong isama? Di ba si Ivan? Hindi. Wala. Palilin niya. Pag in-edit. Kasi sige, ako ay kakain na. Night. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.